Ano to? Bill? Ha? Kala ko sponsor ko ang Causeway, ba't may bill tayo? Alam mo, hindi atin to. Sa kabilang function room to. Sorry. Nagbabayad naman ako kung kailangan magbayad. Pero hindi atin yan. Naku, ikaw talaga. Laging confused ka. Ang gulo mo. Pati issue mo ngayon. Confused ka na naman. Ano yung sinasabi mo kanina? Si Bea Alonso hindi na magpapakasal? Naku, tigilan mo ko. Yung ang usong-usong pinag-uusapan ngayon, nagpakasal ng araw. Although civil wedding pa lang, magkakaroon din ng grandiose wedding syempre. In fact, nakalista na nga yung mga kasama sa entourage. Pati namigay na raw si Bea nung tela, yung cloth na gagamiting motif, pinadala niya na sa mga kanyang entourage. Kaya matutuloy ang kasal. Alam mo, ikaw talaga. Nung una sabi mo, hindi matutuloy dahil hindi pumipirma si Bea ng prenup contract. Alam mo, in fairness naman kay Bea, may sarili rin siyang yaman. Talagang pinaghirapan niya since sumikat siya, nag-start siya sumikat noong 2000. Dami kaya niyang properties. Although siguro, sige, sabihin na natin, baka mas mayaman si may-ari ng Pure Gold, anak ng Pure Gold, ang kanyang mapapangasawa. Pero may sariling yaman si Bea, hindi natin siya pwedeng maliitin on that. Kaya whether pipirma ng prenuptial agreement o hindi, sa tingin ko it doesn't matter. Hindi ko alam kung hihilingin talaga yun nung mapapangasawa niya at pamilya ng asawa niya. Pero sa panahon ngayon, wala naman yun. Hindi naman komo pinapapirma ka ng prenuptial agreement, ibig sabihin minamaliit ka. Hindi ganon. Kasi gusto rin nila yung safety nilang dalawa. So, yaman mo, yaman ko, pero pag nagsama na tayo, yung mapupundar natin sa atin yon, conjugal property yon. So, syempre, pinapangalagaan din ng may-ari ng Pure Gold ang kanilang yaman. At the same time, may karapatan din si Bea na pangalagaan ang kanyang yaman kung anumang meron siya na napundar niyang pinaghirapan niya talaga. Ayun, kaya happy ako na matatahimik na ang buhay ni Bea, mag-aasawa na siya after din ng kung ano-anong balita at mga pinagdaanan niya, at the same time, mananatili at nananatili siyang isa rin sa pinakamahusay na aktres ng bansa ng kanyang panahon. Hindi ba? Diyos ko, ikaw talaga. Direct kwentuhan yan. Katoto.